Good morning po mga classmates. Ito po si Kim of Jinmin Online Shop. Kasama po natin ngayon si Dr. Eugene Tan of Triple Dragon Gate. Good morning, Doc. I'm Kim of Jinmin Online Shop. Kamusta po kayo, Doc? Okay naman, Kim, at maraming salamat sa pagdalaw dito sa aking maliit na farm. At kayo po ang kauna-unahan na mag-i-interview po sa akin. Sana po ay masagot ko lahat ng inyong mga katanungan. So, pwede na po natin simulan. Mabuti din naman po, Doc. At so, salamat po sa time na ibinigay po ninyo sa amin para po sa maikling interview na gagawin po natin ngayon. So, simulan na po natin, Doc. Bakit po pala pinauso nyo yung term na classmates sa inyong mga audience at sa mga ibang mananabong? Bakit yung term na classmates, kaya ko po yung pinauso dahil nung una po ako nagsisimula mag-vlog at mag-cover ng sarili kong mga video, ang una kong ginamit ay yung mga kasabong, which is marami na masyado, kamanok, at kung ano-ano pa po. Ngayon, naalala ko, nung college po kasi kami, hindi nyo na may tatanong, syempre lahat naman tayo dumaan siguro sa ganong klaseng sistema, nagka-cutting class din tayo. Ngayon, doon sa Sabungan na malapit po sa eskwelahan namin, doon sa De La Salle Araneta University na dati pong Gregorio Araneta University Foundation, malapit kami doon sa may Del Monte Cockpit Arena. Sa dami po ng mga sabungero doon sa Araneta na pumapasok doon na naka-uniform pa nung araw, imbis na sa sinian pumunta, pag nag-cutting ay sa Sabungan, pagka may natatalo na po, nagsisigawan po yung mga tao ng pass your papers, no? So hanggang sa ibang sabungan naririnig ko rin yon, at naisip ko lang na gamitin na lang yung classmates dahil po doon sa term na pass your papers, at sa fact na lahat naman tayo ay estudyante pa rin naman talaga sa larangan po ng sport na ito. Kahit po yung mga matatagal na po, yung mga veterano na, ay nangangailangan pa rin po ng mga makabagong pamamaraan, makabagong gamot, makabagong mga sistema para po ma-improve yung kanilang mga manukan, kanilang mga kalapate, no? Sama na rin natin yung kalapate kasi nagkakalapate rin tayo. So, yun. Kaya classmates ang akin pong napiling tagline para po i-call ang atensyon ng ating mga audience. Okay. Sa po, Doc, sa pagmamanok at saka narinig ko nagkakalapati din po kayo, gano'n na po kayo katagal doon, Doc? Gano'n na po kayo katagal? Sa pagmamanok, nag-umpisa ako ng alaga, mga native pa lang at mga mistiso nung mga grade 4 siguro ko. Ang bahay namin nandun pa sa Pasay City, nandun sa Bubungan. Nakalagay ang aking mga alaga, manok at kalapate. Ngayon, through the years po, syempre, yun ay parang exposure pa lang naman natin yun. Hindi naman natin masasabi na mula noon talagang may dunong at husay na tayo. Nagsimula po tayo from scratch at nagsimula tayo ng walang kaalam-alam. Ngayon, yung tungkol naman sa pagkakaroon ko ng mas magagandang mga manok, nagsimula po ito nung college. So, nag-start ako magbitaw sa ruweda ng manok at the age of 15, 16, sa tupadahan pa nga, namuntik pa ako mahuli. Tapos ay nung college, namit ko itong si Mr. Dalwin Yulanco na isa ko pong malapit na kaibigan at masasabi kong malaking tulong po siya sa pag-expose sa akin sa pag-breed ng mas maayos na manok. So doon po nung college, doon po ako nagsimula maka-acquire ng maayos na manok, mga hybrid, nung kasagsagan pa ng mga puti nila, yung mga Sambuanga White, no, yung mga Perry Hatch pa nung araw na naririnig nyo. Yan. Then sa pagkakalapati naman, nung high school, elementary high school, nagkakalapati na rin ako, naglalabang kami sa kalsada, yung takbuhan, no, sa may finish line. Pero yung main competition is nagbalik lang din ako recently
through Lean Tech Loft. Siguro all in all sa pagmamanok, nasa I think 25 years na siguro, kasi ilagay na lang natin mula nung gumraduate ako ng college, which is year 2000. Ngayon ay 2025. Wag na natin isama yung high school experience at elementary experience. Sa pagkakalapati naman is nasa 15 years ngayon, at kasalukuyan pong sumasali tayo dun sa FPR Supreme One Loaf Race na ni Mr. Freemer Yulangco na nandun po sa Pulilan, Rizal. So yun, so 25 years na akong vet, more on poultry talaga ang ating expertise. Ang poultry kasama na po dyan yung layers, broilers, yan po ang aking hanap buhay. At yung passion natin sa pagmamanok, sa pagbibreed ng manok at pagkakalapate ay hindi po nawala. Kaya hanggang ngayon kasama ko pa rin. Yan. So ganun po, Sir Kim. Matanda na po tayo. Mukha lang siguro dahil inchik tayo, hindi alam ng karamihan na may edad na po tayo. Sa na pagiging vet, no? Pag binilang po natin, ilang taon yun? 6 years, Doc, plus board exam. Tapos, gano'n na kayo katagal sa pagmamanok? Parang dapat matanda na po kayo, ah. Pero meron po kayong ini-endorse na isang product. So, pwede ba nating malaman, maipakita sa ating mga audience kung ano. Inchik tayo, Chinese tayo, medyo maputi lang tayo, pero maedad na po talaga tayo. Yon, buti na banggit mo yung ini-endorse nating bagong produkto. Ito po yung Hepatulin. Ito po, Sir Kim, ang Hepatulin po ay isa po siyang liver tonic na meron pong vitamin E, selenium, meron pong amino acid, meron pong mga trace minerals, at syempre meron siyang liver extract. So halos kompleto po siya. Imported po siya at naka 250 ml. So kayang-kaya po to ng budget ng ating mga classmates, magmamanok man at magkakalapati man. So yan, tignan nyo po itong Sir Kim, itong Hepatulin, at inyo pong dalhin sa inyong online shop na Jinmin online shop. So with all due respect, Doc, ang produkto nyo po ay isang liver at kidney tonic, so pang-atay at pang-kidney. Talaga po bang ganon? Worth it po ba? Nagasusan po ito at gamitin sa ating manukan, na kung saan napakalaki na po ng gastos at ang dami-dami pong mga supplement na binibigay na para bang sila na lang ang pinakamagaling. So worth it po ba na gamitin po yung Hepatulin para po sa ating manukan, Doc? Naman, Sir Kim, importante po ang atay at ang kidney ng ating mga manok. Sa hindi po nalalaman ng lahat po ng metabolism, lahat po ng inyong supplement, pampalakas man yan, amino acid man yan, iron man yan, ay kailangan po lahat dumaan sa atay. Okay? Ang mga antibiotic nyo po, yung dugo po, lahat po nililinis sa atay at sa inyong kidneys. Ganon nga rin sa tao eh. So, ibig sabihin po nito, kapag yung nagbigay ka ng supplement, para ho maproseso ng katawan yung ibinigay po ninyo, kailangan munang dumaan po doon sa atay, at yung atay po ang magko-convert po noon kung saan siya dapat dalhin at kung anong dapat na function ng vitamina na yun. Halimbawa po yung vitamin D, which is siya po ang dahilan para magamit ng katawan ng manok yung calcium. Saan po dadaan yun? Sa liver at kidney muna. Poproseso muna yun para maabsorb po ng katawan at gumana po yung kanyang function. Kaya po kailangan natin ng malusog na atay, malusog na kidney, para po doon sa mas maayos po na conditioning, mas maayos na health ng manok, mas maayos na immune response. At hindi nyo na maitatanong, Sir Kim, ito pong Hepatulin, may vitamin E, selenium din po ito, may antioxidant po ito, may detoxifier po ito. So bakit hindi po kayo gagamit nito? Samantalang kung gagamit kayo nito, gaganang kumain ng inyong mga manok, gaganda po ang similya ng inyong mga manok. Ano pa? Lalakas po at bibilis ang recovery ng ating mga alaga
galing po sa sakit. So yan po ang hepatulin. Pwede pong subukan yan. Saan naman po pwede siyang ibigay and saan po pwedeng mabili ang inyong produkto? Kim, itong hepatulin, mabibili nyo po ito sa ngayon online sa Jinmin online shop. Doon po nyo siya mabibili. At meron din naman pong may dala nito, yung mga 250 ml natin ay dala rin po ni Pintakasi doon kila Sir Jong Daed. So pwede po kayong pumunta doon, kontakin nyo po sila. At kung gusto nyo naman ng door to door, Jinmin online shop po tayo. Doon nyo po makukuha ito. Napakamura po nito. I-check nyo po sa Shopee. So yun. At saan naman po pwedeng gamitin itong hepatulin? Mga classmates at Sir Kim, itong hepatulin na ito, simulan yung gamitin sa growing. No? 4 days a week, kahalinhinan po ng inyong mga probiotic, ng inyong mga multivitamins and minerals, ng inyong mga calcium, lalagyan nyo po nito. No? Halinhinan po 4 days a week tuwing umaga. Tapos, kung halimbawa naman galing po sa sakit, nagbigay kayo ng antibiotic, ang sunod yung ibibigay, syempre probiotic, no? Meron din tayo nun yung gut bioactive. Pero pagtapos ng gut bioactive, isunod nyo po ito para po magtuloy-tuloy ang recovery laban po sa sakit ng ating mga manok. At lalo na yung mga nagkaroon ng parasite, yung mga nagkaroon ng bulate, ganyan, after nyo mag-deworm, sunod nyo po ito. Yung po ang maging SOP ninyo at hindi po kayo magkakamali. Ayun mga classmates, so any take-home message, Doc? Take it away, Doc. Ay papayo ko lang naman sa kanila. Unang-una po lahat, syempre, karamihan naman ang sinasabi ng mga alamat sa industriya na ito, start right, no? At kumuha tayo dun sa reputable, yung talagang may connect sa matitinong breeder. Kahit sa maliit na breeder ka kumuha, pero may connect sila sa reputable breeder at sa mga talagang kumukuha ng maayos na materyales, pwede na po kayo doon kasi doon medyo makakamura kayo. Kung kaya nyo naman ng presyo ng malalaking breeder, maigi din po na kumuha kayo doon. Kasi ang presyo talaga ang binabayaran dyan ay yung genetics, yung lahi ng manok, no? Hindi lang yung basta mananalo. Kasi yung lahi ng manok o ng kalapati man, mas madali po yung recording natin, mas madali po yung tayo mag-trace at mas madali po tayong mag-combine ng gusto natin until na makuha natin yung tinatawag na nick, yung magandang kombinasyon. Tapos, sa paggastos naman po at pagsusugal, yung kaya lang po natin. Ibig sabihin, wala naman talagang yumayaman sa pagsusugal. Yung libangan ba na hindi naman apektado ang ating pamilya? Yung hindi naman tayo din ang naghihirap. After ng saya, kinabukasan, maghihirap tayo. Wag po yung ganon. Maging masaya po tayo sa ating industriya. Alagaan po natin ito. Tapos, wag nyo pong kalimutan, gumamit po kayo ng tamang gamot. At tama dapat ang inyong sistema ng paggagamot. At tama dapat ang sistema ng inyong pagbabakuna. Yan po ay nasa ating Facebook page naman. Tayo po yung nagsishare lagi-lagi dyan. Manood lang po kayo, mag-subscribe, mag-follow. Baka po meron kayo mapulot, idagdag nyo po sa inyong kaalaman. So yun lang Sir Kim, maraming salamat po sa inyo. God bless po.